akong mag-aaral. Ginang Isnani at sa lahat ng mga naririto ngayon, magandang araw. Ako si Trisha Carrie R. Colicado at ngayon ay babahagi ko sa inyo ang aking pananaw at saloobin tungkol sa usaping gender equality. Naway maging bukas ang inyong isipan tungkol sa paksang ito. Ang karapatan ng bawat isa ay isang usapin na hindi dapat natin gawing diskusyon. Ngunit dahil sa lumalaganap na diskriminasyon sa ating lipunan, maging sa magkapagong panahon, nagiging sensitibong usapin ito. Sa paglipas ng oras at panahon, mas nadadagdagan ang populasyon ng ating lipunan, ngunit hindi rin alintanin ng mga tao na tayong lahat ay may karapatan. Ano man ang kasarian at edad, pantay dapat ang pagtingin sa ating lahat. Ngunit pag-usapan natin ang sentro ng telepatикong ito. Ano nga ba ang gender equality? Ang gender equality ay ang paniniwala ng babae at lalaki ay dapat natratuhin ng patas at mapagtantong pantay sa lipunan, lalo na sa edukasyon, trabaho at sa paggawa ng desisyon. Ito ay fundamental ng karapatang pantao at ang pangunahing pundasyon tungo sa isang piyapa at maunlad na mundo. Makakamit lamang natin ito kung ang babae at lalaki ay bigyan ng pantay na pagtingin. Ang gender equality, maliban sa pagiging fundamental na karapatang pantao, ay mahalaga rin upang makamit natin ang mapayapang lipunan kasama ang buong potensyal nating lahat at ang napapanatiling kaunlaran. Ito ay importante sa ating ekonomiya. Hindi natin mararanasan ang libre at ekwalidad sa isang lipunan hanggang sa makaranas ng ekwalidad ang lahat ng tao. Sa kawalang presensya ng karapatang pantao sa isang individual, ang diskriminasyon ay isang suliranin para sa lahat. Hindi natin mararanasan ang libre at ekwalidad sa isang lipunan hanggang sa makaranas ng ekwalidad ang lahat. Nais kong magbahagi ng isang kaalaman sa inyong lahat. Ipapaalam ko sa inyo ang isang krimen sa isang bansa na tinatawag na femicide. Isang patunay na kahit tayo ay nasa makabagong panahon na, laganap pa rin ang diskriminasyon sa mga babae. Ayon sa dokumentaryo ng ABC News, 6 na taon na ang nakalipas, ang Honduras, isang bansa sa Latin America, ay kinilala bilang pinakamapanganib na bansa para maging babae. Ang pinakasikat na biktima ng femicide ay si Miss Honduras Maria Jose Alvarado na noon ay 19 na taong gulang lamang. Siya ay naging simbolo ng trahedya sa gulong may kinalaman sa kasarian ng isang tao. Ang kanyang pagkamatay ay naging pambansang trahedya at kalaunan ay naging internasyonal na ulong pambungad ng balita. Lahat ng tao ay epektado sa usaping ito, babae man o lalaki, bata o matanda, maging ang mga kasapin LGBT community. Ngunit ang pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan ay ang unang hakbang para sa ligtas na lipunan. Dapat sa atin ito manggaling dahil tayong mga mamamayan sa bansa ang lipunan. Kung nais natin ang pagbabago, dapat nating umpisahan ito sa ating sarili. Gawin mong pinakamagandang halimbawa ang iyong sarili ng pagbabagong nais mong masaksihan sa ating lipunan. Muli, ako si Trisha Carrie R. Colicado, malugod na nagbabahagi ng aking pananaw at kaalaman tungkol sa sensitibong usapin ng gender equality. Naway may natutunan kayo sa aking talumpati at mas naging bukas ang inyong isipan tungkol sa paksang ito. Magandang hapon sa ating lahat at maraming salamat sa pagkikinig.